Yun po ang kwento ko kung paano ako natulungan ng project split ng Department of Agrarian Reform. Dito po nagtatapos ang ating seminar sa araw na to at naway may natutuhan po kayo. Maraming salamat po sa pagdalo. Mahal, may pera ka ba dyan? Wala na kasi tayong bigas eh. Saka, tiyak na hindi sapat yung meron ako dito. Kunin mo ito, mahal. Pagpasensyahan mo na yan palang ang maibibigay ko sa'yo ngayon. Sobrang hirap ng buhay sa sakahan. Pinipirwisyo pa ng mga peste ang lupa. Salamat, mahal. Saka huwag ka na mag-alala. Makakaraos din tayo. Ganito pala kahirap kapag hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral. Kung itinuloy ko sana noon ang pag-aaral ko ng kolehiyo, edi sana wala tayo sa ganitong kalagayan ngayon. May plano ang Diyos kung bakit kanya hinayaan kong magsaka. Saka hindi rin naman natin alam kung paano maglaro ang tadhana. Malay mo, ikaw ang maging pinuno ng mga magsaka rito sa lugar natin. Asya, sige na. Pupunta pa ako sa tahan. Ayusin ko pa yung mga lupa doon. Ingat! Oh, kumpare Tomas, kumusta ang lupain mo? Ayun nga. Inuubos na mga pesta ang pasensya ko. Pati lupa, pinipeste nila. Ganyan din lang naranasan ko. Bumili ka kasi ng pamatay peste. Mas lalala ang problema mo pag nagkaroon na ng lupa. Wala kasi kaming budget ngayon, pre. Imbis na ipambili namin ang ipamatay peste, pambibili muna namin ng bigas. Hindi mo ba napalitan yung libreng pamatay peste ron sa munisipyo? Kailangan mo lang sumali sa isang organisasyon. Kung kailangan mo at yung mga ibang kailangan mo rin, may bibigay nila, libreng-libre. Ganun ba, pre? Sige, salamat sa sinabi mo. Mamaya, pupunta ako dun sa munisipyo at titignan ko at itatanong ko sa kanila tungkol sa sinabi mo. Sige, pre, salamat. Nay! Tay! Tay! Oh, anak. Nasaan pa si nanay? Ano yan? Aminin na! Nay! Tay! Namamiyo ko sa Christmas school namin! Ang galing talaga ng anak ko. Anong mana sa akin? May panggastos na po tayo. Ay anak, itago mo yan. Sa'yo yan. Maghirapan mo. Talaga, Nay? Oo naman! Okay, next po. Magandang hinawa mo nga. Dito mo ba nagbibigay ng libre pamatay peste at unlas sa mga pagsasamatay mo? Ay, pasensya na po, sir. Wala po niya dito, pero kung gusto niyo po lumapit po kayo sa DR sa Darcy. Ang malapit po kasi na po dito, doon lang po sa kabila po ng barangay. Ganun po ba? Yes po. Oh. Kumusta? Ano nangyari sa pinuntahan mo? Wala naman ako napala doon. Hindi ka pa ba nagluto ng hapunan? Wala. Wala na tayong pangbili ng bigas. Ni ulam. Umaasa ako sa sustentong makukuha mo sa munisipyo. Ano ba naman yan? Wala nga eh. Ano bang magagawa ko? Di ba may napanalunan si Gracia doon sa pageant na sinalihan niya? Yun na muna kaya ang ipabili mo ng bigas at ulam. Pangkuleyo niya yun. Pinag-usapan na natin to ah. Pangkolehiyo. Ako nga hindi nakapag-aral, tapos pag-aaralin mo pa yan? Wala na nga tayong makain. Wala tayong makain kasi hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral. Huwag mong ipagkait sa mga anak natin ang mga hindi mo naranasan noon. So sinasabi mo ba na kasalanan ko kung bakit wala tayong makain? Oo, Tomas! Kasalanan mo! Hindi ito yung buhay na pinangako mo nung pinakasalan mo ko. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Gamitin na natin ang pera at bahay na binigay ni Itay at Inay. Pero anong sabi mo? Hindi! Kasi kaya mo! Kaya mong buhayin yung pamilyang bubuhayin natin dalawa!
Ginagawa ko naman ang lahat, di ba? Hindi ba sapat yon? Hindi, Tomas! Hindi sapat! Hindi na ikaw yung Tomas na nakilala ko noon! Mahal? Mahal, ano nangyari sa'yo? Tulong! Tulong! Kaya ito na po yung date na. Sige, anak. Kumain mo na ako. ₱100,000 para sa 5 hektarya? Hindi ba't parang lugi naman po ako noon? Pasensya ka na talaga, Tomas. Mahina ang bentahan ng lupa ngayon. Mas lalo na at ang lupa mo, wala nang tumutubong palay at pinipeste pa. Kukunin mo ba o hindi? Naiintindihan ko po. Kailangan din po kasi namin ngayon ng pera. Ito po pala yung titulo. At ito ang pera. Salamat po. Maraming salamat dito, Tomas. Magandang umaga po, attorney. Oh, Mang Tomas, anong yung kailangan at napadpad ka dito? Hindi po kasi, hindi na po ako magpapaligoy-ligoy pa. Maaari po ba ako sa inyo makisaka bukas? Naibenta ko po kasi ang lupa namin dahil kinailangan ng pera ng asawa ko sa pagpapagamot. Wala na rin po akong ibang mapagpupunan ng pera. At ikaw na lang po ang huli kong naisip para lapitan. Ganun ba? Sige, pumunta ka dito bukas. May ginang maraming tauhan sa pag-aani at para matapos ka agad. Talaga po? Maraming salamat po, attorney. Pagbubutihin ko po ang trabaho ko. Mahal. Oo. Magandang balita. Pumayag si Attorney Mendoza na magsaka ako sa nila bukas. May pambili na tayo ng bigas. Buti naman pumayag na sila. Kasi kung hindi, maglalabada muna ako. Nakakaya naman na kasi umutang sa tindahan. Oo nga eh. Huwag ka muna magtrabaho. Huwag pahinga ka muna. Galing ka pa lang sa ospital. So, magandang tanghali po sa inyo. Ako nga po pala si Ray from Department of Agrarian Reform. So, nandito po ako ngayon para po magbigay ng magandang balita. So, ngayon po, ibabahagi ko po sa inyo ang isang project ng aming opisina. Kung saan ito po ay ang project split. Proyektong ito ay magbibigay ng lupa para po sa mga magsasakang walang lupa. Paano ba makakakuha ng libreng lupa? Ano naman po ang kailangan para makasama sa proyekto nila? May bayad po ba yan? Wala po itong bayad, libreng-libre po ito. Ayon po sa aming proyekto, kailangan lang po ay ikaw ay magsasaka na walang sariling lupa, kagaya nga po ng sinabi ko kanina sa inyo. At yun nga po, magandang balita, si Attorney Mendez ay willing po na ipamigay ang kanyang mga lupain para po sa kanyang mga magsasaka. At dun nga po sa project split, ito lang po ang mga kailangan na requirements. So, kailangan lang po ay ikaw po ay isang Pilipino, permanenteng nakatira sa barangay o munisipyo ng kung saan ang lupa na sinasakahan, at kailangan din ikaw ay 15 taon o mahigit pa at marunong din magsaka. So, ang alam ko naman lahat kayo ay kwalipikado dito. Anong masasabi nyo? Sa wakas, hawak na ni Mang Tomas ang inaasam niyang titulo ng lupa. Salamat ito kina Atty. Mendez at sa Department of Agrarian Reform sa pamamagitan ng Project Split. Bukod pa rito, siya na rin ang presidente ng ARB sa kanilang lugar. Tunay na patunay na ang pagtutulungan ay nagbubunga ng tagumpay.
Ako po si Joel Manao. Edad ko po nasa 59 years old po na pinamundag po ako sa 1960, October 29, 1966 sa Apoy. Bali po farmers ako. Ako po ang chairman ng Palestina People Multipurpose Association. So ang pinag-aasikaso ko po ang sakuyang mga tanuman and then sa sakuyang asosasyon, mga pagpakaray kang mga dapat ikakatabang sa farmer, lakahon na dapat itong mga pakinabangan kang farmer. Ako po dahil naman pinalad na makatapos kang sa college, siguro plano talaga na maging futuro ko kung maging bilang farmer, mga traditional na pagtatanong, although nagkagamit kami ng pagdamulag, mano-mano mga pagproseso kang paglalantrip, isang unyan po, dakulang bagay na nakalaog na kami digdi sa mga asosasyon na sinsatabang kang mga government agency, naigwa na kaming mga makinarya na dadali po ang pag-process kang mga land prep or anong pa man na mga harvesting processing. Mahal! Sa wakas may lupa na tayo. Kita na natin yung lupang pinagdalanta natin noon. Huwag tayong titigil na mangarap at huwag tayong magpapadala sa hirap ng buhay. Hindi hadlang ang kahirapan kung tayo ay matatag, makakamit natin ang ating tunay na tagumpay.